إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, hindi ko inaasahan na sa hapong ito makaharap ko kayo at makapanayam. So, ang unang pinag-uusapan kanina ang tungkol sa eclipse. So karamihan sa mga Kristiyano, pag dumating ang panahon ng eclipse, marami ang lumalabas sa daan, humihila ng anumang bagay na nakakaingay at sumisigaw, ibalik ang buwan. Lalo na sa mga barangay, dahil ang buwan daw ay kinain ng bulalakaw o ano pang halimaw na kumain sa buwan. So, ganun ang kanilang takot na baka raw hindi na maibalik ang buwan, madilim na ang gabi. Ayon naman sa siyensya, sa science, na nagkaroon ng lapse ang dalawang daanan ng buwan at araw. Meron silang sariling highway, no? So sa highway, makikita natin may harang sa gitna. Kailan kuminsan nagkaroon sila ng lapse. Kaya nawala ng lakas ang buwan pag siya ay nakuha na sa sinag ng araw, kaya siya ay namumula. Ngunit alhamdulillah, ang Allah subhanahu wa ta'ala, the God Almighty, nagbigay sa atin ng tamang kaparaanan na ito'y bilang tanda sa atin dito sa mundo, sa ating paglalakbay patungo sa kabilang buhay. At nagbigay rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito'y isang palatandaan sa pagmamalabis na ng mga tao sa paggawa ng kasalanan. So alhamdulillah mga brother, isa tayo sa milyon na nandito sa Saudi Arabia na binigyan ng katugunan ang panawagan ng ating puso patungo sa kaligtasan. Bago pa dumating ang Islam, nung inutusan si Propeta Abraham alayhisalam ng Allah subhanahu wa ta'ala na i-renovate ang Kaaba, sunanalangin ang Propeta Abraham na naway pagpalain ang bansang ito. So ang bansang ito mga kapatid ay isang patay na bansa. Walang kabuhay-buhay, walang pananim, walang tubig. Ngunit dahil sa pagpapala ng Allah, ibinigay dito ang biyaya at isa tayo sa pinagpala rin na napunta rito para sa paghanap buhay at higit sa lahat ang napakaganda sa atin, natagpuan natin ang napakainam na pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinalik niya tayo sa landas ng kaligtasan. At naway ito'y ating mapaghawakan bago pa man mahuli ang lahat sa atin. Isa tayo sa mga tinatawagan ng Allah. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara, kuduhan nasu wal hijara. Kung kayong mga naniniwala, iligtas ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay sa impyerno
na ang panggatong ay mga tao at bato. So alhamdulillah, sa araw na ito, kanina sa masjid, dalawa ang binigyan ng Allah ng daan o gabay sa kaligtasan, at meron pang dalawang brother na nakahanda na rin na isuko ang kanyang sarili sa ating tagapaglikha. At mga kapatid, hindi lang ang ating sarili, pati ang ating mga mahal sa buhay, naghihintay ng isang bagay na kung saan yun ang higit na kanilang kailangan sa mundong ito. Alalahanin natin lahat na tayo ay aalis sa mundong ito. So bago tayo aalis, bago tayo papanaw, naiwan na natin ang bagay na ito sa ating mga mahal sa buhay. Huwag nating itago sa ating sarili. Iparating natin kahit isang mensahe ang alam natin sa Islam. Kagaya yung nagsyahada kanina. Kung naintindihan niya ang kanyang binigkas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ang sabi ng propeta, baligo ani walau ayah. Isang ayah, asyhadu an la ilaha illallah. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Allah. So, mabibigyan na niya ngayon ng pansin ang kanyang dating katayuan at sa kanyang bagong kalagayan ngayon. Kung sino ba talaga ang Diyos na dapat niyang paglingkuran, pasasalamatan, purihin sa lahat ng bagay na kanyang natatamo at natatanggap sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, napakainam sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. At napakainam din sa ating mga sarili na hindi natin ipinagkait sa ating sarili ang ating kaligtasan. Dahil ang ating katayuan, ang ating katauhan, at ang ating espiritu. Ang ating katawan magwawakas, maglalaho, malulusaw, babalik sa lupa na ating pinanggalingan. Ngunit ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, na siya ang nangangailangan ng higit na pangangalaga bago pa man mahuli sa atin ang lahat. Now, bago tayo magpatuloy, may ibibigay ako sa inyo na isang magandang halimbawa na dapat nating mapaghawakan bago pa dumating ang ating pag-alis sa mundong ito. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa umaga, sa pagkagising niya, nagtatanong siya sa kanyang mga kasamahan tungkol sa kanilang mga panaginip. So, sinabi ni ganyan, ganito ang aking panaginip, ganito, ganyan. So, ang sabi ng propeta, pag nanaginip kayo ng masama, tumagilid kayo sa kaliwa, magdura kayo ng slide, at huwag niyong ipagsasabi ang iyong panaginip upang hindi makapagbigay sa iyo ng kapinsalaan. Ngunit, kung ang panaginip niyo ay maganda, so ipagsasabi niyo ito dahil ito ay nakakadulot sa kanila ng kasiyahan. Now, may sasabihin ako sa inyo tungkol sa aking panaginip.
ito man ay masama, ito man ay maganda, iparating ko ito sa inyo. Isang gabi, habang nasa kalagayan ako sa mahimbing na pagkatulog, bigla na lang akong nagulat. May dumating na isang katakot-takot na halimaw. So sa aking pagkatakot, tumakbo ako. Lumabas ako sa bahay. Dahil kung sa bahay, saan ako tatakbo, saan ako tatago, nandun na siya. So sa paglabas ko sa bahay, hinabol pa rin ako niya. So naghahabulan kami. Hanggat sa napagod na ako sa aming paghahabulan, may nakita akong isang balon. Na kung saan, doon sa balon, may nakita rin akong isang lubid na nakatali doon sa puno, na ang lubid na yun ay nandun sa nakalaglag ang dulo sa balon. So ang ginawa ko, dahil nakita ko ang malawak at pagod na ako sa aking pagtatakbo, humawak na lang ako sa lubid at nagpatilaglag doon sa ibaba ng balon. Ngunit, pagdating ko sa balon, sa ilalim, bago ako dumating sa basement, nakita ko ang napakaraming ahas na gusto nila akong tuklawin. Naghihintay na lang sila sa aking pagdating upang ako ay matuklaw nila. Natakot naman ako ngayon, kaya gusto ko na ring bumalik sa itaas. Ngunit pagtingala ko sa taas, nakita ko ang halimaw na nakasilip, naghihintay sa akin. Nalilito ako kung ano ang dapat kong gawin. Maya-maya, may dumating na dalawang daga. Ang isang daga puti, ang isang daga itim, na kung saan ninangat-ngat nila yung lubid. Nandun ako sa matinding kalagayan. Ano ang dapat nyo kung kayo ay nasa ganung kalagayan? Ano ang dapat nating gawin? Sa ilalim may ahas, sa taas nandun yung halimaw, at higit sa lahat, hindi magtatagal, papunta ka sa ahas. Dahil ninangat-ngat ng dalawang daga, yung lubid. At kung ikaw naman ay akyat sa taas, nakahintay din sa iyo ang halimaw. No, mga kapatid, ano ang hubad nito? Ito ang kalagayan natin dito sa mundo. Araw-araw na lang, wala tayong ginagawa maliban ang tumakbo sa paghahanap ng kaligayahan, sa paghahanap ng pangangailangan. Dahil hinahabol tayo palagi sa pangangailangang pang-araw-araw. Yun ang halimaw sa ating buhay. Pagsusumikap ang ating ginagawa, lalo na sa atin ngayon, kung maliit ang ating sahod, kulang sa pangangailangan ng ating pamilya, kaya kung ano-ano na lang ang ating ginagawa, nakalimutan na natin ang tungkulin natin sa ating sariling kaluluwa. Nakalimutan na natin minsan ang ating mga pag-ibada at higit sa lahat ang ating mga pagsamba. Dahil sa pagkaumaga, habol tayo sa trabaho, habol tayo sa mga sideline, at puya tayo sa gabi, hindi na tayo minsan magdasal ng Fajr. Nang dahil sa pagod ang ating katawan, at kuminsan, meron din sa atin na ipinagpaliban ang sala ng duhor nang dahil hinahabol na makapagpahinga para makaipon ng lakas. So araw-araw natin nagawa, ilang pagkukulang ang ating nagawa sa ating tagapaglikha.
Yun ang ahas sa ilalim. Yun ang ating hantungan. Kung tayo ay nagpapabaya sa ating mga tungkulin, sa ating tagapaglikha, ang naglalagablab na apoy sa impyerno. Yung lubid, yun ang ating kinakapitang sa araw-araw nating pamumuhay. Yung daga, yung puti, ang simbolo ng araw. Araw-araw na napipigtas ang ating panahon, nalalaglag ang mga dahon sa ating buhay. Ganon din ang itim na daga sa gabi. Nginangat-ngat. At sa bandang huli, saan ang ating hantungan? Ang ating pag-alis sa mundong ito, na kung saan hindi natin napaghandaan ang buhay, na kung saan nandun ang buhay na walang hanggan, ang kaligayahan na walang hanggan. Kaya mga kapatid, yan lang ang maipayo natin sa ating mga sarili. Iligtas natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay sa impyerno na ang panggatong ay mga tao at bato. Paano isabuhay natin ngayon ang ating pananampalataya na ibinigay ng ating tagapaglikha? Hindi tao ang nagbigay ng Islam, kundi ang ating tagapaglikha. Hindi ito katulad ng ibang relihiyon na ibinigay ng tao at kinuha ang relihiyon nila sa kanilang mga pangalan. Pangalawa, ang pagsasabuhay ng ating tungkulin sa ating mga dasal. Dahil sa araw ng paghukom, ang unang itanong sa atin ang ating dasal. Hindi tatanungin kung ilan ang asawa mo, ilan ang anak mo, ilan ang bahay mo, ilan ang sasakyan, sino ang napasakay, gaano kaganda ng iyong damit. Ang itatanong, ang ating dasal, ang ating mabuting gawa. At higit sa lahat mga kapatid, isapuso natin ang palaging pag-alaala sa Allah. Ang pagtulay natin palagi sa Kanya. Hayaan na natin tayo'y pagod. Hayaan na natin anumang mga bagay na nakakahadlang, pagsikapan natin ang buhay sa kabilang buhay. Dahil ang lahat dito sa mundo, wala tayong madala. Iiwan natin ito lahat, gaano man natin kayaman. Ngunit ang yaman na inihanda ng Allah para sa atin ay higit pa sa yaman na nandito sa mundo ngayon. So hanggang dito na lang mga kapatid. Binigyan lang tayo ng 30 minutes. So inshallah, ang ating mga kapatid na abala sa paghahanda ng ating pananghalian at sila'y nakahanda na. So nakapag-umpisa na tayo sa ating espiritual na pangangailangan. Isunod natin ngayon ang ating pisikal na pangangailangan na naman. Wa akhir dawana, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.